Let's open the Bible, John chapter 19. Kaya buksan po natin yung Biblia po natin sa 1, Kapitulo 19. John chapter 19, verses 26 and 27. Sa talatang 26 po hanggang 27 ng 1, Kapitulo 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala niya siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. In verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos nito, sapagkat alam na ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay nagganap na, ay sinabi niya, upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. And verse 30, let's read it together. 3, 2, 1. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. So in John chapter 18, the Iscariot Judah betrayed Jesus. Kaya dito po sa 1 Kapitulo 18, si Judas Iscariote ay kanya pong binenta si Jesus. So Jesus was arrested and transferred to the Pilato. Kaya nga po, mula po doon, dinakip po si Jesus at siya po ay dinala sa harapan ni Pilato. So finally, Israel people chose the Barabbas instead of Jesus. At sa kauli-ulian po nito, yung mga Israelita, kanila pong pinili si Barabas at hindi po si Jesus. That's why the people carried the Jesus to the Golgotha hill to crucify. Kaya nga po, dinala ng mga tao si Jesus doon po sa mga burol ng Golgotha upang siya po ay ipako sa krus. When Jesus died on the cross, he said the seven words. Kaya bago po mamatay si Jesus doon po sa krus, siya po ay nagsalita ng 7 salita. So it's called the seven last words of Jesus. Kaya yung tawag po dito ay yung 7 huling salita ni Jesus. So when we leave the last word, that is the most important message. Kaya nga po, kapag binasa po natin yung kanya po mga huling salita, yun po yung mga mahalagang salita. So when we study the last 7 words of Jesus, that is the most important message from Jesus. Kaya nga po kapag pinag-aralan po natin yung huling 7 salita ni Jesus, yun po yung mahalagang salita mula kay Jesus. So today, we're gonna study the 7 words of Jesus one by one. Kaya nga po ngayon pag-aaralan po natin yung 7 salita ni Jesus isa-isa. Let's look at the Luke chapter 23 first. Tignan po muna natin sa Lucas, Kapitulo 23, Luke chapter 23, verse 34. sa may talatang 34 po. Lucas, Kapitulo 23, talatang 34. When Jesus died on the cross, he prayed like this. Kaya nung namatay si Jesus dun po sa krus, ganito po yung pinanalangin niya. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Jesus said, for they do not know what they do. Kaya sabi ni Jesus, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Even though they killed Jesus Christ, they didn't know who Jesus is. Kaya kahit pinatay po nila si Jesus, hindi naman po nila kilala si Jesus. Even though they heard the many sermons from Jesus, they didn't recognize what the meaning. Kaya kahit narinig nila yung maraming sermon na nagmula kay Jesus, hindi nila nauunawaan yung kahulugan nun. These days, we have so many information. Maski sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong kaalaman. In SNS, the many media, we can access so many kinds of information. Kaya sa mga social networking site, sa iba't ibang mga media platforms, may kita po natin yung napakaraming informasyon. But only few people know the truth. Pero kakarampot lamang na tao yung nakakaalam ng katotohanan. Even among the news, there are fake news. Kahit sa pagitan ng mga balita, naroon po yung mga peking balita. That's why people are confused more. Kaya mas lalong nalilito yung mga tao. So, they don't know, many people don't know, they have a spirit. Maski yung mga tao, hindi rin po nila alam na meron silang espiritu. Many people don't know who is ruling over the world. Maraming tao sa atin yung hindi kilala kung sino yung namamahala sa mundo. They don't know where to go after death. At hindi rin nila alam kung saan sila tutungo pagkatapos ng kamatayan. They don't know
Their sins were already forgiven. At hindi rin po nila alam na yung kanilang mga kasalanan ay napatawad na. And even though they attend the church, they don't know the salvation and the gospel. That's why spiritually they reject the Jesus Christ. At kahit na patuloy sila nagsisimba, hindi nila alam yung tungkol sa ebanghelyo at sa kaligtasan, kaya nga po spiritually kanila pong hinahamak si Jesus. That's why even though they attend the church for a long time, because they don't know the true salvation, they don't have assurance of salvation. Kaya kahit napakatagal na po nila nagsisimba, pero dahil hindi nila alam o hindi nila kilala si Jesus, wala po silang katiyakan sa kanila pong kaligtasan. Apostle Paul, his original name was Saul. Si Apostol Pablo po, yung kanyang original na pangalan ay Saul. When he was Saul, he was a persecutor and blasphemer. Nang siya po ay si Saul pa lamang, siya po ay manguusig at siya po yung nangahamak sa pangalan ni Jesus. He wanted to kill all born-again Christians Ninanais niya pong patayin lahat ng mga ipinanganak na muling mga Kristiyano. because he didn't know Jesus. Dahil hindi niya kilala si Jesus. So, Jesus prayed, "Forgive them, Father, forgive them, for they do not know what they do." Kaya nanalangin si Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Who can realize the truth? Kaya sino po yung may kakayahang maunawaan yung katotohanan? Those who confess that they don't know the truth can find the truth. Yung mga taong umaamin na hindi nila alam yung katotohanan at nagnanais na mahanap yung katotohanan. Let's look at the Matthew chapter 9. Kaya tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 9, John chapter 9. pasensya na po, sa 1 po, Kapitulo 9, John chapter 9, verse 41. sa talatang 41 po, and 41, would you read? verse 40, ang ilan sa mga Pariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, subalit ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. That time, the Pharisees didn't realize they are spiritual blind. Kaya yung panahon po na ito, yung mga Pariseo, hindi nila nauunawaan na sila ay mga espiritual na bulag. They didn't know they were terrible sinner. Hindi nila nauunawaan na sila po yung mga terribling makasalanan. That's why Jesus said, if you are blind, it means if you realize that you are sins and you are sinners, you would have no sin. You can have a chance to get salvation. Kaya nga po sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, o kaya naman kung kanila sanang naunawaan na sila yung makasalanan, sila sana'y mayroong pagkakataon na maligtas. But now you say, we see. Therefore, your sin remains. It means, we are good person. We already know how to go to heaven. That's why you cannot get salvation. Kaya sabi ni Jesus, subalit ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Kaya gaya po nito na, alam namin yung kaligtasan, hindi kami masamang tao. Kaya nga po yung ibig sabihin ni Jesus, yun yung magiging dahilan kung bakit hindi nyo mauunawaan yung tunay na kaligtasan. So when people confess that they don't know the truth, they can find the truth. Kaya kapag inamin ng mga tao na hindi nila alam yung katotohanan, maaari nilang matuklasan o mahanap yung katotohanan. There is a funny joke. Kaya may nakakatawa pong kwento. If the boss is don't know how to handle the work, all the workers have a trouble. Kaya sabi po, kapag daw yung amo hindi niya po alam kung paano aayusin yung mga gawain, yung kanyang mga gagawa ay nagkakagulo. But more terrible boss is he doesn't know how to do, but he's stubborn. Pero yung isa pang mas magulong amo, yung kahit hindi naman niya alam kung ano yung gagawin, pero nagmamatigas siya. Even though he doesn't know, if he is humble, he can learn from other workers. Di ba? Kapag yung amo, kahit hindi niya po alam yung gagawin niya, pwede siya matuto sa kanyang mga manggagawa. But if he is stubborn, he just keep insisting his opinion. Pero kung matigas yung ulo niya, patuloy niya lamang pong ipipilit yung kanyang opinion. So the most terrible case for counseling is most difficult. The case for counseling is they don't get salvation but they are stubborn. Kaya yung pinakamahirap po na kalagayan sa tuwing nagka-counseling ay kahit hindi naman nila alam yung kaligtasan, pero nagmamatigas sila. Pastor, I already get salvation. Pastor, naligtas na po ako.
I accept Jesus as my personal Savior. Tinanggap ko na nga si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas. No, that's not the salvation I explained with the Bible. Hindi yan yung kaligtasan. Ipapaliwanag ko gamit yung Biblia. So, if it's not the salvation, can you go to heaven? O kung hindi yan yung tunay na kaligtasan, makakapasok ka ba sa langit? Yes, because I accept Jesus as my personal Savior. Opo, kasi nga po, tinanggap ko na si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas. No, that's not the salvation. I explain again. Hindi yan yung kaligtasan. Ipapaliwanag ko ulit. Then, can you go to heaven? Ngayon, makakapunta ka pa ba sa langit? Yes, because I accept Jesus as my personal Savior. Opo nga, kasi nga tinanggap ko na si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas. Oh, headache. Masakit po sa ulo. The case is really difficult. Kaya yung ganun mga kaso, napakahirap po nun. They don't know the truth, but they don't confess they don't know the truth. Hindi naman nila alam yung katotohanan, pero ayaw nilang aminin na hindi nila yun alam. So when we confess we don't know the truth and we desire to get salvation, we can get salvation. Kaya kapag inamin natin na hindi natin alam yung katotohanan at ninais natin na gustong malaman yung katotohanan, tayo ay maliligtas. Let's go back to Luke chapter 23. Kaya balikan po natin sa Lucas Kapitulo 23. So even for the people who don't know the truth, Jesus prayed. The verse 34, 23, 34. Kaya nga po, maski po sa mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan, pati po sila ay pinanalangin ni Jesus. Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So who are them in this verse? Kaya sino itong mga nila sa talatang ito? Them indicates everyone. Ito pong nila ay yung mga lahat ng tao. Among them, there are Roman soldiers who nailed Jesus Christ. Kabilang po dito yung mga sundalo ng Roma na kanila pong pinako si Jesus. Among them, there is the Iscariot Judas and Pharisees. Narito din po si Judas Iscariote, ganun din po yung mga Pariseo. Among them, there is Pilado who killed Jesus Christ. At yung sa nila, narito din po si Pilato na siya po yung pumatay kay Jesus. So, Jesus prayed for everyone to be forgiven. Kaya pinanalangin po ni Jesus na yung lahat ng tao na mapatawad. Not only for the people who believe in Jesus, attend the church, but also for everyone. Hindi lamang po siya nanalangin para sa mga naniniwala sa Kanya at sa mga pumupunta ng simbahan, kundi para sa lahat. That's why everyone can get salvation. Kaya nga po lahat ng tao ay maaaring maligtas. Let's look at the 1 Timothy chapter 2. Tignan po natin sa unang Timoteo, Kapitulo 2. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Unang Timoteo po, Kapitulo 2, talatang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nagnanais na ng tao ay maligtas at pagkakilala ng katotohanan. Yes. God desire all men to be saved. Kaya ninanais po ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. All men. Lahat po ng tao. And the verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Sa lahat. For all people, Jesus offered His body as a ransom. Kaya sa lahat ng mga tao, ibinigay po ni Jesus ang kanyang sariling katawan bilang pantubos. So, no matter how sinner we are, we can get salvation because Jesus forgive everyone. Kaya anumang uri ng makasalanan tayo, maaari tayong maligtas dahil pinatawad po ni Jesus yung lahat. And let's look at Luke chapter 23. Let's go back to Luke chapter 23. At balikan po natin Lucas, Kapitulo 23 po, Verse 42 and 43. talatang 42 hanggang 43. When Jesus died on the cross, there are two criminals. Kaya nga po nung si Jesus ay pinako na sa krus, naroon po yung dalawang kriminal. Then they cursed Jesus together at the first time. At kanila pong sinumpa si Jesus nung unang beses. But when the one criminal listened the prayer of Jesus and look at Jesus on the cross, he repent. Pero nung isang kriminal, nung narinig niya po yung panalangin ni Jesus at nung nakita niya po si Jesus, siya ay nagsisi. Then he rely on Jesus. At siya po ay nagtiwala kay Jesus. Verse 42, let's read it together. 3, 2, 1. Sinabi niya,
Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. And verse, so he didn't say, please help me to go to heaven. Kaya hindi niya po sinabi na pakiusap, tulungan mo ko na makapasok sa langit. Because he knows how much a terrible sinner he is. Dahil alam niya po kung anong uri o kateribling makasalanan siya. So he couldn't say, please save me. He just say, just remember me. Kaya hindi niya po mabanggit man lang na pakiusap, iligtas mo ko, kundi yung kanyang sinabi ay, pakiusap, alalahanin mo ko. So he feared the Lord. Kaya ganun po siya natakot sa Panginoon. Then the verse 43, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yes. Jesus said, you will be with me in paradise. Kaya sabi ni Jesus, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Think about this. These two criminals are exactly same. Kaya isipin niyo po ito, yung dalawang kriminal na kasama ni Jesus ay pareho lang. They are terrible sinners. Pareho silang mga terribling makasalanan. Probably they didn't attend the church. Kaya maaari, hindi po sila nagsisimba. They didn't do anything good. Ni wala silang ginagawang kabutihan. But one criminal go to the heaven and one criminal goes to the hell. Pero yung isang kriminal ay nakapasok sa langit at yung isa naman po ay pumunta sa impyerno. What's the difference? Kaya ano yung pinagkaiba nila? Between them, only one thing is different. Kaya sa pagitan nila, isa lamang po yung pinagkaiba nila. He really believed in Jesus. He didn't believe in Jesus. Siya'y naniwala kay Jesus, pero yung isa ay hindi naniwala kay Jesus. Not good works. Only faith is different, whether they believe in Jesus or not. Hindi po sa pamagitan ng mabuting gawa, kundi sa kanilang pananampalataya kung sila ba'y naniniwala kay Jesus o hindi. Let's look at verse 40. At sa talatang 40 po, tignan natin. Verse 40, would you read? Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? So when two of them blamed the mock Jesus, the one repent. So he said, do you not even fear God? Kaya habang nilalait na itong dalawa si Jesus, yung isa po sa kanila, sa katagalan ay nagsisi, kaya ang sabi po niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? So before death, he realized he start to fear the Lord and God's judgment. Kaya bago po yung 43, kanya po munang naunawaan na yung takot sa Diyos at yung paghahatol ng Diyos. It means he realized how much terrible sinner he is. Ibig sabihin, naunawaan niya kung gaanong terribling makasalanan siya. That's why he start to repent and the desire to get salvation. Kaya't nagsimula po siyang magsisi at naisin yung kaligtasan. Then verse 42, he said, Lord, remember me when you come into your kingdom. Kaya sa verse 42, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. It means I need your mercy. Kaya ibig sabihin, kailangan ko yung habag mo. He didn't say, remember my good works. Hindi niya sinabi na alalahanin mo yung mabubuti kong gawa. Because he doesn't have anything. Dahil wala siyang anuman. Only one thing he can ask to Jesus is mercy, grace. Kaya yung maaari niya lamang pong hingin kay Jesus o mula kay Jesus ay yung biyaya at yung habag. Because he really believed Jesus died for his sins. Dahil lubos siyang naniniwala na si Jesus ay mamamatay para sa kanyang kasalanan. Then Jesus said, assuredly. Assuredly means, this is really trustful words. Kaya sabi ni Jesus, katotohanan. Yung ibig sabihin po ng katotohanan ay yung talagang mapagkakatiwalaan nating salita. Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. So if we can go to heaven by good works while attending the church, this criminal must not go to heaven. Kaya kung tayo po'y makakapasok sa langit sa pamamagitan ng pagsisimba at mabubuting gawa, ito sanang kriminal na ito ay hindi makakapasok sa langit. Because he didn't do anything good. Dahil wala siyang ginagawang anumang kabutihan. But we go to heaven by the faith and the grace of God. That's why even this criminal can get salvation. Pero tayo makakapasok sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos, kaya maging itong kriminal na to ay nakapasok sa langit. Let's look at Titus. Kaya tignan po natin sa aklat ni Tito, Titus chapter 3, verse 5. sa kapitulo 3 po, talatang 5.
Titus chapter 3 verse 5. Would you read? Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. God saved us Kaya iniligtas tayo ng Diyos, not by the works of our righteousness, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran, but according to His mercy. kundi ayon sa kanyang kahabagan. So even though we don't do anything like this criminal, because of the mercy of God, we are forgiven. Kaya nga kahit wala tayong gawing anuman gaya nitong kriminal, dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, tayo ay napatawad. So what kind of person we are is not important. Kaya kung anumang uri ng tao tayo, hindi po yun mahalaga. What we have done is not important. At kung ano man yung ginawa natin, hindi din po yung mahalaga. What we rely on, what we trust is important. Kundi kung kanino ba tayo nagtitiwala, yun po yung mahalaga. So for example, Halimbawa, here is the cliff kaya meron po ditong bangin, and here is the bridge. at meron po ditong tulay. Very weak. Yung tulay po na to ay marupok na. So if we put the one pen, it will be broken. Kaya kahit maglagay lamang po tayo ng isang pen, ito ay masisira na. It's almost it's about to broken or about to be broken. Kaya ito ay malapit na talagang masira. But this man says, Lord, I really believe I can cross. Pero sabi nung lalaking to, Panginoon, naniniwala ako, makakatawid ako dito. No matter what happened, I really believe it. Ano mang mangyari, naniniwala ako. He tried. Kaya sinubukan niya. Will he fall or cross? Kaya yung tanong, malalaglag ba siya o makakatawid? Fall. Malalaglag po. Because what he trusts is weak. Dahil yung pinagkakatiwalaan niya ay mahina. But this case, the bridge is really, really strong. Pero isa pang kaso, yung tulay naman ay labis na matatag o matibay. Even the train can pass. Kaya maski po yung mga tren ay kayang dumaan. Then he said, he doesn't say anything and he just crossed. Kaya wala siya sinabing anuman, kundi tumawid lang siya. Can he cross? Makakatawid ba siya? Yes, because what he trusts is trustful. Opo, dahil yung pinagkakatiwalaan niya ay katiwa-tiwala. So depending on what we believe, we can go to heaven or not. Kaya depende po sa ating pong pinaniniwalaan, tayo makakapasok sa langit o hindi. Our work, our own work, is so weak. Kaya yung ating gawain, yung sarili po nating mga kabutihang gawa ay mahihina. So when we try to go to heaven by our own work, we cannot go to heaven. Kaya kung susubukan natin makapasok sa langit sa pamamagitan ng sarili nating gawa, hindi tayo makakapasok. But even though we are weak or the bad person, if we rely on what Jesus had done for us, that is more than enough to send us to go to heaven. Pero kahit tayo po'y mahina o kaya tayo ay masamang tao, pero kung nagtitiwala tayo sa ginawa ni Jesucristo, yun po ay higit pa sa sapat para makapasok tayo sa langit. So if the bridge is strong, even gangster easily can cross. Kaya kahit kapag yung tulay ay napakatatag, maski yung mga gangster ay makakatawid. So even this criminal can get salvation because he rely on Jesus Christ. Kaya maging itong kriminal po ay naligtas dahil siya po ay nagtiwala kay Jesus. And the one more thing we can learn is getting salvation is just a moment. Kaya isa pang bagay na ating mauunawaan, yung kaligtasan ay sa panandalian lang. When this criminal says, "Please, Lord, please remember me when you go to your kingdom," Jesus immediately say, "You will be with me in paradise." Kaya It nga po- means you get salvation. Kaya nung ang kriminal na to ay nagsabi kay Jesus na, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, at dali-dali, sabi ni Jesus, ngayon ay ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ibig sabihin, siya po ay agad na naligtas. Some people say, "How do you know you already get salvation?" Dahil may ilang tao, sabi nila, paano mo na siguro na ikaw ay ligtas na? They said, "When we die, we know whether we go to heaven or hell." Yung sinasabi nila, kapag namatay tayo, dun pa lang natin malalaman kung tayo makakapasok sa langit o sa impyerno. They insist that in order to go to heaven, we keep attending the church, keep praying, keep repenting. Kanilang pinipilit na, para makapasok sa langit, patuloy ka dapat magsimba, manalangin, at patuloy ka magsisi. No. Salvation is just a moment. Hindi po. Yung kaligtasan ay biglaan lang o mabilis na panahon. In order to get salvation, we can repent, we have to know the Bible. We need some time. But when we get salvation, when we really believe that Jesus redeemed all our past, the present, the future sins, in that moment, we get salvation.
Kaya nga po, tama po, para po maligtas, kailangan ng maiksing proseso o panahon o oras, kailangan natin maunawaan yung Biblia, kailangan natin makilala si Jesus, at kapag naunawaan na po natin yung lahat nating kasalanan mula po noon, ngayon at sa hinaharap ay napatawad na, sa oras din pong iyon, tayo ay naligtas na. So if the people's heart is ready, even 5 minutes, they can get salvation. Kaya kapag yung puso ng tao ay handa na, kahit sa loob ng 5 minuto, siya po'y maaaring maligtas. But usually, the heart is not ready. That's why we conduct a Bible seminar for 5 days. Pero madalas po, yung puso ng tao ay hindi handa, kaya tayo po'y nagsasagawa ng Bible seminar sa loob ng 5 araw. But the salvation is just a moment. It doesn't take long time. Pero yung kaligtasan ay sandaling oras lamang, hindi po ito gugugol ng panahon. And another lesson from that verse is, if we really get salvation and still have the chance to repent, we have to repent. At isa pa pong aral dito sa talatang ito, kung meron pa po tayong pagkakataon na maligtas at kung pwede pa tayong magsisi, dapat po tayo magsisi. What if we can invite this criminal who got salvation? Paano kaya kung pwede natin maimbitahan itong kriminal na to para maligtas? When we have the all-together fellowship. Paano kaya kung inimbitahan natin itong kriminal na to na naligtas kapag nagkaroon tayo ng fellowship? Today, we have a special invitee. Ngayon po, meron tayong espesyal na inimbitahan. When Jesus died on the cross, he got salvation at the last moment. Nung namatay si Jesus sa krus, siya inaligtas sa mabilis na panahon. I'd like to invite him. He's gonna share his salvation testimony. Kaya kanyang babanggitin yung kanyang testimonya paano siya naligtas. Then when he shared the salvation testimony, he probably say, I committed so many sins. Kaya kapag nagpatotoo po siya, maaaring sasabihin niya, But I used to hear about Jesus when I was in prison. nakagawa ko ng napakaraming kasalanan, pero palagi ko naririnig si Jesus nung So- ako ay nasa kulungan pa. So I was really curious. He is really Savior, which we really wait. Kaya labis talaga ako nagtataka kung siya ba talaga yung tagapagligtas na inaantay namin. But when he crucified, I also was there, and I heard his prayer. Pero nung pinako na siya sa krus, nandun ako sa katabi niya ako at narinig ko yung panalangin niya. And I look at what he did on the cross. At nakita ko kung ano yung ginawa niya doon sa krus. At that time, I really fear God's judgment. Sa oras na yun, talagang natakot ako sa paghuhukom ng Diyos. So I rely on him. Kaya nagtiwala ako sa Kanya. I trust him. Pinagkatiwalaan ko siya. Thankfully, he said, you will be with me in paradise. He saved me. Kaya labis ako nagpapasalamat kasi sinabi niya, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Niligtas niya ako. Maybe he cried Kaya maaari iyak siya ng iyak. when he shared the salvation testimony. Habang Even though I didn't do anything, Jesus freely forgave me. Kaya habang binabagay niya yung patotoo niya, sinasabi niya, kahit wala akong ginawang anuman, pinatawad ako ni Jesus. But what about his last message? Pero paano yung huling mensahe niya? Probably he will say, brothers and sisters, if you still have a time, please live for God. Kaya maaari, sasabihin niya, mga kapatid, hanggat may panahon pa kayo, pakiusap, mabuhay kayo para sa Diyos. If you still have a chance, please sacrifice more for the Lord. Kung may pagkakataon ka pa, pakiusap, maghigit-higit ka pang magsakripisyo para sa Panginoon. He will say, in my case, right after I get salvation, I die. So I didn't have a chance to repent. Kaya maaari sabihin niya, The chance to render. dahil sa panig ko, nung ako'y naligtas, yun din yung araw na namatay ako, kaya wala akong pagkakataon na suklian yung pag-ibig niya. That's why in the heaven, I don't have any reward. Kaya nga sa langit, wala akong anumang gantimpala. So everyone can get salvation by the grace. Kaya bawat isa ay pwedeng maligtas sa pamagitan ng biyaya. But after getting salvation, depending on how much we sacrifice for the Lord, all the eternal reward will be different. Pero pagkatapos ng kaligtasan, depende po sa ating pong ginawa o sinakripisyo ayon para po sa Panginoon, yun po yung ating pong gantimpala ay depende po doon. That's why he eagerly asks you the prayer request or the pushers. When you have the still chance, please sacrifice more for the Lord. Kaya maaari ipipilit niya talagang sabihin sa atin na habang may pagkakataon pa kayo, pakiusap, magsakripisyo kayo sa Panginoon. So Jesus prayed for those who are not, who don't know the truth. Lord, forgive them, for they do not know what they do.
Kaya pinanalangin po ni Jesus yung mga tao, maski po yung hindi nakakaalam ng katotohanan, na sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And also, when the one criminal asked the salvation, the Jesus said, "Assuredly I say to you, you will be with me in paradise." Gayon din po, nung yung isang kriminal ay humingi ng kaligtasan, sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Let's look at the John chapter 19, At tignan po natin sa 1, Kapitulo 19, verse 26 and 7. talatang 26 hanggang 27. 26 and 27, would you read? Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kalagad na kanyang minamahal, na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. So Jesus is calling Maria just woman. Kaya tinawag ni Jesus si Maria na babae. Have you called your mother woman? Kaya tinawag niyo na ba yung mga nanay niyo na babae? Babae, I'm hungry. Gutom na ako. Babae. It sounds very rude. Kaya di ba yung tunog po nito ay para pong magaspang. But Jesus, if we study the Bible, Jesus never called Maria mother. Kaya kapag pinag-aralan po natin yung Biblia, hindi po tinawag ni Jesus si Maria bilang kanyang nanay. Jesus always called Maria woman, babae. Kundi palagi pong ang tawag ni Jesus kay Maria ay babae. Even when the woman was caught in the adultery, Jesus called that woman woman. Maski yung babae na nahuli sa akto ng pangangalo niya, yung tawag ni Jesus sa kanya ay babae. So what does it mean? Kaya ano yung ibig sabihin nun? Jesus doesn't allow to worship Maria. Hindi po pinapahintulutan ni Jesus na atin pong sambahin si Maria. Maria is good. She obeyed the God's will. Kaya mabuti po si Maria dahil sinunod niya po yung kalooban ng Diyos. So when the angel appeared in front of her and he said, "You will be conceived," then she just obeyed. Kaya nga nung lumitaw yung anghel sa harapan niya, sinabi ng anghel sa kanya, ikaw ay maglilihi at siya ay sumunod lamang. So her faith is good. Kaya yung pananampalataya niya ay mabuti. But she's also a sinner who need to get salvation by Jesus Christ. Pero si Maria din po ay isang makasalanan na kailangang maligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo. In order to come to this world as a form of man, God just borrowed her womb. Kaya para pumarito po si Jesus dito sa mundo, sa katawan ng tao, hiniram po ng Diyos yung tiyan ni Maria. That's why she also sinner. Kaya si Maria din po ay makasalanan. So Jesus doesn't allow to worship Maria like a God or as a mother of Jesus. Kaya hindi po pinapahintulutan po ni Jesus yung mga tao na sambahin si Maria bilang Diyos, ni maging maski ina ni Jesus. Let's look at the Luke chapter 11. Kaya tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 11, Luke chapter 11, verse 27. sa talatang 27 po. And it happened as he spoke these things that a certain woman from the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you and the breast which nursed you." So she praised Maria, actually. Kaya dito po sa verse 27, habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, isang babaeng mula sa maraming tao ang nagsalita ng malakas na tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang sinapupunang sa iyo yung nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Ibig sabihin, pinuri po ng babaeng ito si Maria. But Jesus didn't allow. Pero hindi po ito pinahintulutan ni Jesus. So verse 28, would you read? Subalit sinabi niya, sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. So instead of Maria, the saved people will be blessed. Kaya imbis na si Maria, yung mga naligtas na tao, sila po yung mapapalad. It means even Maria doesn't get, she doesn't get salvation, she is not blessed. Kaya maski si Maria, kung hindi po siya maliligtas, hindi po siya mapalad. Let's go back to John chapter 19, Kaya tignan po natin sa 1, Kapitulo 19, verse 26. talatang 26 po. Then Jesus said, "Woman, behold your son."
And verse 27, then he said to the disciple, behold your mother. Kaya sabi ni Jesus, babae, narito ang iyong anak. At sa verse 27, sa kanyang alagad, sinabi niya, narito ang iyong ina. What does it mean? Ano po ibig sabihin nito? This disciple indicates Apostle John. Kaya yung alagad po na ito po'y tumutukoy kay Juan na minamahal. Apostle John is not the son of Maria. Kaya si Apostol Juan, hindi naman po siya anak ni Maria. Then what does it mean? Kaya ano ibig sabihin nito? It means when we get salvation, we have a new family. Ibig sabihin po nito, kapag tayo ay naligtas na, meron na po tayong bagong pamilya. Under the cross, whether they are Maria or Apostle John, they are mother and son, like they are spiritual family. Dahil sa ilalim po ng cross, kung sino man po si Maria o si Juan, sa ilalim ng cross, sila ay espiritual na pamilya. Do you know that expression? Blood is thicker than water. Alam niyo ba yung kasabihan na yung dugo ay mas makapal pa sa tubig? It means the family is more closer than the strangers. Ibig sabihin, yung pamilya ay mas higit na magkakalapit kaysa sa ibang tao. But I can say, Holy Spirit is much more thicker than the family blood. Pero pwede ko pong sabihin na yung banal na spirito ay higit pa sa magkakalapit kaysa sa dugo. So, the family members are very close, but when we get salvation, brothers and sisters are closer than the family. Kaya nga po yung buong pamilya po natin ay magkakalapit, pero pagkatapos ng kaligtasan, yung mga magkakapatid na po yung magkakalapit. So, Romans chapter 8, verse 15 says, when we get salvation, we become the children of God. Kaya sa Roma Kapitulo 8, sa talatang 15, na nung tayo po ay naligtas, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. That's why we become the family. Kaya nga po tayo ay naging pamilya. God is our father, Yung Diyos yung ating ama, the church is our mother, yung iglesia yung ating nanay, and we have so many brothers and sisters. at napakarami po nating magkakapatid. Reverend Liwanni, Pastor Liwanni, asked one brother, how many siblings do you have? Kaya tinanong ni Pastor Yohanre yung isang brother, ilang kapatid meron ka? Then he answered, I don't know, I cannot count. Kaya sabi niya, hindi ko po alam, hindi po ako marunong magbilang. Because number is keep increasing. Dahil yung bilang ng kapatid ko ay padami ng parami. So he mentioned about spiritual family. Dahil yung kanyang binabanggit po ay yung kanyang spiritual na pamilya. We are big family. Kaya tayo po ay isang malaking pamilya. We have more than 150 churches and mission branch in Philippines. Kaya meron na po tayo sa higit sa 150 na mga simbahan at mga mission branch. And we have so many churches in the world. At napakarami po nating iglesia sa buong mundo. As long as they are saved, they are our brothers and sisters. Hanggat sa sila po ay ligtas na, sila po ay ating mga kapatid. Let's look at the Ephesians chapter 2. At tignan po natin sa Efeso Kapitulo 2. Ephesians chapter 2 verse 19. Sa Efeso po, Kapitulo 2, talatang 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. You are no longer strangers and foreigners. Kaya hindi na kayo mga dayuhan at banyaga. So if you really get salvation, don't act like strangers in the church. Kaya nga po kung naligtas ka na talaga, huwag kang umastang dayuhan sa loob ng church. Even though it has been 1 year, 2 years, 3 years, still act like a stranger. Dahil yung iba dito, isang taon na, 2 taon na, 3 taon na, pero patuloy pa rin umaastang dayuhan. In the fellowship, Kaya sa fellowship, ayaw nila. in the sermon, or in the church activity, Sa mga sermon, sa mga gawain ng church, ayaw din nila. he looks like a stranger. Kaya mukha silang dayuhan. Even it has been long time, 2 years, 5 years, no ministry, no service, no sacrifice, always outside. Kaya lumipas na yung 2 taon, 5 taon, pero wala pa rin ministry, wala pa rin serbisyo, walang paglilingkod at walang sakripisyo, parang nasa labas. Bible clearly says you are no longer strangers and foreigners, Kaya malino na sinasabi ng Biblia na hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, but fellow citizens with the saints.
kundi kayo'y mga kapwa mamamayanan ng mga banal. When we get salvation, we go to heaven together. Kaya kapag naligtas na po tayo, magkakasama tayong papasok sa langit. And next part, members of household of God. We are family. At mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, tayo ay pamilya. Tama po ba? Tama po ba? Opo. Yes. Household means the people who live together and eat together as a family. Yung sambahayan po, tumutukoy po ito sa mga taong magkakasamang naninirahan at magkakasamang kumakain. So we are spiritual family. Kaya tayo po'y espiritual na pamilya. If he's not saved, actually we are not supposed to call him brother. Kaya kapag hindi po ligtas yung tao, hindi po dapat natin silang tinatawag na brother. Because he's not saved. He's not our family yet. Dahil hindi naman siya ligtas, hindi pa siya parte ng ating pamilya. But not to hurt, sometimes we call brother or sister to gather them. But in front of God, they are not actually our brothers and sisters. Pero para hindi sila masaktan, tinatawag natin silang brother o sister para makapagtipon-tipon tayo. Pero sa harapan ng Diyos, hindi pa po sila brother or sister. But when we really get salvation, we are spiritual family and brothers and sisters. Pero kung tayo talagang naligtas na, tayo ay spiritual na pamilya at mga magkakapatid. So what's the difference between family members and stranger? Kaya ano ba yung pinagkaiba ng miyembro ng pamilya at ng dayuhan? Family and stranger. Pamilya at dayuhan. For example, one thing is in the house, one thing is broken, so Kaya- we need to repair. Kaya halimbawa, sa bahay, meron pong nasira, kaya kailangang ayusin. So I call the mechanic. Kaya tumawag ako ng mekaniko. When he fix it, do I have to pay or not? Nung inayos niyo po to, kailangan ko ba magbayad o hindi? I have to pay. Opo, kailangan. But what if my son fix it? Pero paano kaya kung yung anak ko yung nag-ayos nun? Do I have to pay? Kailangan ko ba magbayad? No pay. Hindi po. Walang payment. Walang bayad. It's free. Libre lang po yun. Because we are family. Dahil tayo ay pamilya. So in the church, if we are family, when we sacrifice, we expect something Kaya sa, from the church. kaya sa church po, kapag po ba bilang pamilya, kapag nagsasakripisyo tayo, hihingi pa tayo ng anumang kapalit sa loob ng church? Pastor, I drive, so Pas- I need the money. Pastor, nag-drive ako. Kailangan ko ng pera. But it really happened in Korean church. Pero Not our church, don't misunderstand. Other churches in Korea. Pero nangyari po talaga to sa mga ibang sekta sa Korea. When I heard that news, I really got shocked. Kaya nung narinig ko yung balita na yun, talaga nagulat ako. In the choir, for choir, they need a conductor. Kaya doon po sa choir, kailangan nila ng conductor. Then they hire the conductor with big payment. Kaya sila ay kumuha ng conductor na may kabayaran ng malaking halaga. And he make the deal. How much? Kaya nagsagawa sila ng deal kung magkano. Konti lang. I need more. Higit pa. When they clean, they receive the daily labor. At kapag naglilinis sila, nakakatanggap sila ng araw-araw na sahod. So I really got shocked. Even though they are not saved, church is becoming like this. Kaya ako nagulat. So-called church, even so-called church becomes like this. Kaya labis talaga ako nagulat na kahit hindi sila ligtas, itong mga so-called church na to, ganito yung ginagawa nila. Nobody wants to sacrifice. Walang nagnanais na magsakripisyo. When they sacrifice, they expect something from the church. Kapag nagsasakripisyo sila, umihingi sila ng kapalit sa church. Then how can we say they are family? Kung gayon, paano natin matatawag na pamilya yung bagay na yun? We are facing on the, we are about to construct our church building. Kaya malapit na po nating We plan to, we pray for building the church building. kaya atin patuloy na pinapanalangin yung pagsasagawa ng ating gusali. Maybe we need your participants. Kaya maaari, kakailanganin natin yung partisipasyon po ninyo. The flesh and the walking, the cleaning, whatever. Yung pagpe-pledge, yung pagtulong sa gawain, at yung paglilinis. At the time, when we call the many brothers and the cleaning, if our brothers says, so how much today? Kaya pag sa oras po na yan, kapag yung mga kapatid na brother ay tumulong, tapos naglinis, sasabihin,
magkano yung bayad dito? God will get shocked. Kaya magulat po yung Diyos. I believe. I never seen our brothers and sisters who do like this. Kaya wala, Because we are family. kaya wala po ako nakitang ganitong uri ng mga kapatid dahil tayo ay pamilya. And what's the difference between family and the stranger? Ano po yung pinagkaiba ng isang pamilya at ng isang tayuhan? For example, in the family, when they have financial difficulties, who worry about this? Kaya halimbawa, sa loob ng pamilya, meron silang problema sa pera. Kaya sino yung mag-aalala? Family or stranger? Yung pamilya ba o yung dayuhan? Family only. Yung pamilya lang po. Stranger, they don't care. Yung dayuhan, wala silang pakialam dun. You have a financial difficulty? Okay, sige. Meron kayong kahirapan sa pera. Okay, sige. Are you sick? Okay, you are sick. Masakit ka. Sige, sige. But family really worry together. Pero yung pamilya, sila po yung nag-aalala magkakasama. We have a financial difficulties. How can we solve this problem? Meron tayong problema sa pera, paano natin masasolusyonan ito? Somebody is sick. How can we help? Meron sa ating may sakit, paano tayo makakatulong? That is the family. Yung pamilya. So when we get salvation, God clearly says, you are the household of God. Pagkatapos na tayo po'y maligtas, malinaw na sinasabi ng Diyos na kayo'y mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. When we conduct a Bible seminar, if we don't join, even one day, how can we say he is a family member? Kaya pag gumagawa tayo ng Bible seminar, kung hindi kayo makikibahagi maski isang araw, paano mo masasabing isa kang parte sa pamilya? All the members make the pledge for the construction, but I don't care. Then how can we say he is a family member? Kaya lahat ng miyembro ay nagsagawa ng pledge, pero ikaw wala kang pakialam, kaya paano mo masasabi na parte ka ng pamilya? If we are family, we have to sacrifice together and work together for the Lord. Kung tayo talaga ay isang pamilya, dapat tayo magkakasama magsakripisyo at gumawa sa Panginoon. We cannot say, I don't care. Hindi natin masasabi na wala akong It pakialam. means he's a stranger. Dahil ibig sabihin nun, isa kang dayuhan. So, Bible clearly says, when we get salvation, Jesus said, behold your son, behold your mother. It means you are family now. Kaya malino na sinasabi ni Jesus na pagkatapos ng kaligtasan, narito ang iyong ina at narito ang iyong anak, tayo ay isa ng espiritual na pamilya. So, when we abide in this family, we can experience how God works in us. At kapag nanatili po tayo dito sa loob ng pamilya na to, may makuunawaan natin at mararanasan kung paanong kumilos yung Diyos. Let's look at the Ephesians chapter 3, verse 20. Tingnan po natin sa Efeso, Kapitulo Ephesians chapter 3, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana, kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Where is God's power? Kaya asan daw po yung kapangyarihan ng Diyos? The power that works in us. Kapangyarihang gumagawa sa atin. So God is working in the church. Kaya gumagawa po yung Diyos sa loob ng church. When we gather together and work together, God also work in us. Kaya kapag magkakasama po tayong gumagawa, yung Diyos ay gumagawa din po sa atin. So if we depart from this family, we cannot experience God's power. Kaya nga kapag humiwalay tayo dito sa pamilya po na to, hindi po natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. When God created the Adam, God put him in the Garden of Eden. Kaya nang likain po ng Diyos si Adan, inilagay po siya sa halamanan ng Eden. Garden of Eden is the shadow of the church. Yung halamanan ng Eden po yung kumakatawan o umaanino sa church. Let's look at the Genesis chapter 2. Tingnan po natin sa Genesis, Kapitulo 2. Genesis chapter 2, verse 10. Sa talatang 10 po, Genesis chapter 2, talatang 10. Would you read? May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula ro'y nahati at naging 4 na ilog. So there are 4 rivers. Kaya meron pong 4 na ilog. 4 rivers indicates the work of Holy Spirit. Yung 4 na ilog po ay kumakatawan sa pagkilos ng banal na Espiritu. So in the church, there is a Holy Spirit. Kaya sa loob ng church, narito po yung banal na Espiritu. That's why before we come to the church, sometimes we hesitate. Pagod ako. Kaya minsan, bago tayo pumunta ng church, minsan nag-aalinlangan tayo, pagod ako. So sometimes we don't want to go. Kaya minsan, ayaw muna natin pumunta. Sometimes we are shy to go back because we already absent many weeks. At minsan, nahiya na tayong bumalik kasi ilang linggo na yung hindi natin napuntahan. But when we overcome and join, when we go back home,
we are so joyful. Pero kapag napagtagumpayan po natin yun at patuloy na pumunta pa rin, pag uwi natin, meron po tayong labis na kagalakan. And we already decide to live for God again. At higit tayo nagpapasya sa ating puso na mamumuhay para sa Diyos. Why these kind of things happen in the church? Kaya bakit yung mga ganitong bagay ay nangyayari sa loob ng church? Because the Holy Spirit is in the church. Dahil yung banal na spirito ay nasa loob ng church. The four rivers are flowing in the church. Yung apat na ilog ay umaagos sa loob ng church. And verse 12, in the Garden of Eden, there are many jewels. At sa verse 12, sa gahalaman na ng Eden, napakarami din po mamahaling bato. Would you read? At ang ginto sa lupang iyon ay mabuti, mayroon doong bidilyo at batong onyx. Gold? Ginto. Huh? Ginto. 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 Sometimes, in the church, when we listen the brothers and sisters' testimony, it's like really jewels. Kaya minsan sa loob ng church, kapag naririnig po natin yung mga patotoo ng mga kapatid, gaya po ito ng mamahaling bato. When I look at the brothers and sisters' sacrifice and their desire to save, how much desire they want to save their family, looks like so beautiful and precious jewelry. Kaya kapag nakikita ko yung mga kapatid na nagsakripisyo at nagnanais talaga sila na maligtas yung kanilang pamilya, yung tingin ko po sa kanila ay magaganda at talagang napakagandang hiyas. And verse 16, there are so many fruits in the Garden of Eden. At sa verse 16, napakarami din pong bunga sa halamanan ng Eden. So when we abide in the church and stay together with the family, we bear the many fruits. Kaya kapag tayo po nanatili ng magkakasama sa loob po ng church bilang pamilya, tayo po mamumunga ng napakaraming bunga. But the problem is, even in the Garden of Eden, there was a Satan. Pero yung problema, maski po sa halamanan ng Eden, nandun po si Satanas. By telling a lie, Satan tried to break the unity and the relationship with God. Sa pamamagitan ng kasinungalingan, sinusubukang wasakin ni Satanas yung pagkakaisa ng church, ganun din po ng relasyon natin sa Diyos. Let's look at the Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 4. Ephesians chapter 4, Efeso po, Kapitulo 4, verse 3. sa may talatang 3. Ephesians chapter 4, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So Bible doesn't say you should be unity. Bible says keep the unity. Kaya hindi po sinasabi ng Biblia na dapat tayong magkaisa, kundi ang sabi ng Biblia na panatiliin yung pagkakaisa. Keep the unity means you are already one. Yung pagpapanatili po sa pagkakaisa, ibig sabihin tayo ay nagkakaisa na. Naintindihan po? When we are born, we already have a family. Di ba, nung tayo pinanganak, meron na tayong isang pamilya. Whether we want or not, even though the personality is different or same, it doesn't matter. We are already a family. Kahit ayaw man natin o hindi, maski po magkakaiba po yung ating ugali, wala tayong magagawa, kundi tayo ay isa ng pamilya. Only one thing we can do is, we cannot change the family, but only one thing we have to do is keeping the unity, or we have to love each other because we are already family. Kaya yung isang bagay na kailangan po natin gawin pagkatapos magkaroon ng pamilya ay yung panatiliin yung pagkakaisa dahil mahal na po natin yung isa't isa. When we get salvation, we cannot choose brothers and sisters. Kaya nung tayo po inaligtas, hindi po natin piliin kung sino yung gusto nating brother o sister. I don't like that personality. Out. Ayoko sa ugali nito. Alis ka dito. He's pangit. Out. Ito, pangit. Hindi yan. We cannot choose. Hindi natin pwedeng piliin. Whether we like them or not, it doesn't matter. We are already one family. Gusto man natin sila o hindi po yun mahalaga. Tayo ay isa ng pamilya. Then, only one thing we can do is loving each other and keeping our unity. At yung isang bagay lamang po na pwede natin gawin ay yung mahalin yung isa't isa at panatiliin yung pagkakaisa. The best way to keep our unity is verse 2. At yung mainam na paraan para mapanatili yung pagkakaisa ay sa talatang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. What's the first thing? Kaya With yung una? all lowliness. Lubos na kapakumbabaan. When we become humble, we keep our unity. Kaya kapag tayo po yung nagpakumbaba, mapapanatili yung pagkakaisa. Satan become arrogant. Si Satanas po, nagmataas po siya. That's why he broke the unity. Kaya kanya pong winasak yung pagkakaisa. But when we
become humble, At kapag tayo po yung nagpakumbaba, always we can learn from each other. palagi po tayong matututo sa isa't isa. We will respect each other. Atin pong igagalang yung isa't isa. We can serve each other. At kaya natin paglingkuran yung isa't isa. Then walang problema. Tama po ba? Tama po ba? Yes. So, Jesus forgave all our sins. Kaya pinatawad po ni Jesus yung lahat nating kasalanan. And only when we believe this, we get salvation. At kapag nanampalataya lamang po tayo dito, doon tayo maliligtas. And when we get salvation, we join the new family. At kapag naligtas na po tayo, tayo ay kabahagi na ng isang pamilya. In order to achieve these three things, Jesus sacrificed himself. Para po may gawa yung tatlong bagay po na ito, ibinigay po ni Jesus yung kanyang sarili. Let's look at the Matthew chapter 27, Tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 27, verse 46. sa talatang 46. Matthew chapter 27, verse 46. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Because of this verse, some churches insist that Jesus failed. Kaya dahil po sa talata na ito, yung ibang church, sinasabi nila na, si Jesus, nabigo siya. Whenever I heard that kind of saying, I really get angry. Kaya sa tuwing naririnig ko talaga yung mga ganong salita, nagagalit ako. They really don't know the Bible. Dahil wala talaga silang alam sa Biblia. And they despise the Jesus work like a nothing. At kanilang hinahamak yung ginawa ni Jesus na parang baliwala lang. We have to know, Jesus never called God, God. Dapat po natin maunawaan na hindi po tinatawag ni Jesus yung Diyos bilang Diyos. Jesus always called God the Father. Kundi palagi pong tinatawag ni Jesus yung Diyos na Ama. But on the cross, instead of all sinners, as a representative of sinner, Jesus was hung on the cross. Pero doon po sa krus, bilang kumakatawan sa lahat ng makasalanan, si Jesus po ay nabitin doon sa krus. So as a sinner, he couldn't call God the Father. Kaya bilang makasalanan, hindi niya po pwedeng tawagin yung Diyos na Ama. That's why he said, my God, why have you forsaken me? Kaya nga ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Even before God created the heavens and the earth, God the Son, God the Father, God the Spirit, they have a very, very close fellowship. Kaya maging bago po lalangin ng Diyos yung langit at lupa, yung Diyos Ama, Diyos Anak at yung Diyos Espiritu Santo, sila ay labis ng nag-iisa. They are one. Sila ay isa. But only when Jesus died on the cross, God the Father turned around from him, turned away from him. Pero nang si Jesus ay ipinako doon sa krus, yung Diyos Ama ay tumalikod kay Jesus. Because even only that moment, Jesus was hung as a representative of all sinners. Dahil sa oras po na ito, si Jesus ay ipinako sa krus bilang kumakatawan na bilang makasalanan. So, actually this crime must be our crime. Sa katunayan, itong pagtangis na to ay dapat na ating pagtangis. We should be forsaken by God because of our sins. Di ba dapat tayo yung tinakwil ng Diyos dahil tayo naman yung nagkasala? But in order to forgive all our sin, Jesus was forsaken. Pero para patawarin po yung lahat nating kasalanan, si Jesus po yung itinakwil ng Diyos. Let's look at the Psalm number 22. Tingnan po natin sa Awit, Kapitulo 22. Bible already prophesies about this. Kaya pauna na pong pronopesiya ng Biblia yung bagay po na ito. The Psalm number 22 is the prophecy about Jesus. Yung Kapitulo 22 po ng Awit ay ito po yung propesiya tungkol kay Jesus. The verse 1, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? So instead of us, Jesus was crucified and forsaken by God to save us. Kaya imbis na tayo, si Jesus po yung itinakwil ng Diyos at yung napako at para iligtas tayo. So verse 6, Sa verse 6, would you read? ngunit ako'y uod at hindi tao, kinukutya ng mga tao at hinahamak ng bayan. Jesus was treated like a worm. Kaya si Jesus po ay tinuring na uod ng mga tao. This worm
the original word is the crimson insect, Kaya ito- crimson worm. Kaya itong uod na to ay kumakatawan sa crimson na uod. Crimson worm is in order to deliver the babies, it goes up to the tree and stick the belly in the tree. Kaya yung uod po na crimson, para po siya manganak, siya po yung umaakit sa puno at idinidikit yung kanyang tiyan sa puno. And when he push and push, the belly is explode. At habang umiiri po siya, yung kanyang tiyan ay sasabog. Then all the blood comes out and bleeding, and all babies are born. At lahat ng kanyang dugo ay lalabas at tutulo at lahat ng kanyang mga anak ay may papanganak. So why there are so many insects, but why the original word indicates the crimson word in this verse? Kaya di ba napakaraming uri naman ng uod, pero bakit yung uod na tinutukoy dito ay crimson word? It Crimson word. indicates the Jesus sacrifice. Dahil tumutukoy po ito sa sakripisyo ni Jesus. By shedding the blood, by his sacrifice, Jesus saved so many people. Kaya sa pamagitan ng pagdanak ng dugo at sa kanyang sakripisyo, iniligtas po ni Jesus lahat ng tao. One pastor said, because of this verse, because of the verse, because of the word of Jesus, my God, why have you forsaken me? Because of this word, he have the assurance of salvation. Kaya may isang pastor na nagsabi, nung narinig niya daw po yung salitang, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Doon po natiyak yung kanyang kaligtasan. Because it means, in order to forgive our sin, that much completely Jesus was forsaken. Dahil para po mapatawad yung lahat nating kasalanan, si Jesus po ay ganap na itinakwil. Then, sure, it means it is really sure that I'll not be judged. At ibig sabihin po kasi nito, ito ay katiyakan na hindi na tayo hahatulan. Naintindihan po? Oh. So, Jesus sacrificed himself to forgive us. Kaya binigay po ni Jesus yung kanyang sarili para po tayo ay maligtas. And let's go back to John chapter 19. At balikan po natin sa 1, Kapitulo 19, We don't have enough time. John chapter 19, verse 28. sa talatang 28 po. Would you read? Pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya, upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. Yes. Jesus shed a lot of blood. Kaya dumanak po yung napakaraming dugo ni Jesus. That's why Jesus felt so thirsty. Kaya labis pong nauuhaw si Jesus. So Jesus said, I thirst. Kaya sabi ni Jesus, nauuhaw ako. You know, actually, before we got salvation, we thirst to seek the truth. Sa katunayan, bago po tayo maligtas, tayo po'y uhaw na mahanap yung katotohanan. So, even though we transferred the church here and there, we still thirst. Kaya nga di ba, kahit palipat-lipat pa tayo ng simbahan, tayo ay nauuhaw pa rin. I can really testify, before I got salvation, I attended many kinds of churches. Kaya mapapatotohanan ko po talaga na bago po ako maligtas, ako'y pumunta na sa napakaraming simbahan. I always thirst. At lagi po akong nauuhaw. Is that the way to go to heaven? I don't think so. Yun ba talaga yung paraan para makapasok sa langit? Hindi ata. If I do like this, can I go to heaven? I don't think so. Kung gagawin ko ba talaga to, makakapasok ako sa langit? Parang hindi naman. Until I got salvation, I still thirst. Kaya hanggat sa dumating yung kaligtasan ko, bago dumating yun, lagi po akong nauuhaw. But when we get salvation, we are not thirsty anymore. Pero pagkatapos na tayo po'y maligtas, hindi na tayo nauuhaw. Because we already know how to go to heaven. Dahil alam na natin kung paano makakapasok sa langit. We already find the truth. At tinanatagpuan yung katotohanan. So in order to make us not thirsty, Jesus was thirsty. Kaya para sa atin na hindi na po mauhaw, si Jesus po yung nauhaw. But now, after we got salvation, even though we are not thirsty about salvation anymore, we are thirsty to the Word of God.
Kaya pagkatapos ng kaligtasan, sa panahon po natin ngayon, kahit na hindi na tayo nauuhaw pagkatapos ng kaligtasan, tayo naman po'y uhaw para sa salita ng Diyos. So Psalm number 42 verse 1 says, "As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God." Kaya gaya ng sinabi sa awit, Kapitulo 42, talatang 1, kung paano nga usahay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Since we got salvation, we desire more word of God to get strength. Kaya simula nung tayo po'y naligtas, ninanais natin yung higit pang salita ng Diyos para makahanap ng kalakasan. And also the Matthew chapter 5 At sa Mateo, Kapitulo 5, verse 6. sa talatang 6, Matthew chapter 5 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Yes. Now, we are thirsty for righteousness. We are thirsty to save more lost souls. Kaya ngayon tayo po'y nauuhaw na para sa katwiran, tayo nauuhaw para iligtas yung mga ligaw na kaluluwa. When I get salvation, I really want to share this gospel with my family. Kaya nung ako po'y naligtas, ninanais ko talagang ibahagi itong magandang balita sa aking pamilya. So I evangelize my family one by one. Kaya akin pong in-evangelize yung aking pamilya isa-isa, Most of them got salvation, at higit sa kanila, at ay marami sa kanila yung naligtas, but I was still thirsty. pero nauuhaw pa rin ako. What about my friends? Paano naman yung mga kaibigan ko? So I start to invite them to Bible seminar. Kaya sinimulan ko po silang imbitahan sa Bible seminar. Many friends got salvation, Marami ko pong kaibigan yung naligtas, but still I'm thirsty. pero nauuhaw pa rin ako. What about other people? Paano naman kaya yung ibang tao? So I start to evangelize other people and my students and the co-workers. Kasi mula akong evangelize sa ibang tao, yung mga estudyante ko, yung iba kong mga kapat guro, But still thirsty because what about the other people in another country? pero nauuhaw pa rin ako kasi iniisip ko, paano naman yung ibang tao sa ibang bansa? That's why I'm here. Kaya yun po yung dahilan kung ba't ako naparito. Even though we evangelize many family members and friends, we are still thirsty. Dahil kahit na nakapag-evangelize na tayo ng marami sa ating pamilya at mga kaibigan, uhaw pa rin tayo. What about the people in province? Paano naman yung mga tao sa probinsya? What about the people in my hometown? Paano yung mga tao sa bayan ko? They don't know the truth. They are going to hell. Hindi nila alam yung katotohanan, sila'y pupunta sa impyerno. That's why we save the money and we make the plan and pray in order to save these people. Kaya nga tayo nag-iipon, gumagawa ng plano at tayo nananalangin para iligtas yung mga tao na yun. So even though we are not thirsty of the salvation anymore, now we are thirsty to save lost souls. Kaya nga kahit hindi na po tayo uhaw tungkol sa kaligtasan, pero patuloy yung pagkauhaw natin para iligtas yung mga ligaw na kaluluwa. Let's look at the John chapter 19, Tingnan po natin, o balikan natin sa 1 Kapitulo 19, verse 30. sa talatang 30, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo, at siya ay namatay. Yes. Natupad na. Tapos na. What does it mean? Ano yung ibig sabihin nito? Jesus already finished all the work, paying the penalty of our past, present, even the future sins. Ibig sabihin na isagawa na po ni Jesus yung lahat ng gawain upang patawarin yung ating kasalanan noon, kasalanan ngayon, at sa hinaharap. In Genesis chapter 2, when God finished the creation, the Bible said, it's finished. Kaya nga po sa Genesis chapter 2, nang matapos na po ng Diyos yung paglikha sa buong mundo, kanya pong sinabi ay nayari. Nayari. It means we don't have anything to do for creation because it's already done. Ibig sabihin, wala na tayong dapat pang anumang gawin para sa paglikha dahil tapos na. And in Revelation chapter 21, when God finished the human history, the Bible says it is finished. At sa Revelation naman po, chapter 21, nang matapos po ng Diyos yung kasaysayan ng tao, ang sabi po niya ay naganap na. It means we have nothing to do because the history is done. Ibig sabihin, wala na tayong anumang gagawin dahil yung kasaysayan ng tao ay tapos na. In John chapter 19, when Jesus died on the cross, he said, natupad na. It is finished. At sa John chapter 19, nung pagkatapos po na may sagawa ni Jesus yung kaligtasan, yung sinabi niya ay natupad na. It means we have nothing to add for our salvation because Jesus already finished everything. Ibig sabihin, wala na tayong anumang dapat pang idagdag sa ating kaligtasan
Dahil tinapos na ni Jesus. Even though we don't attend the church, don't pray, don't do the acceptance prayer, Jesus already finished paying the penalty of our sins. That's why only one thing we can do is believing this. Kaya kahit na hindi na po tayo magsimba, tayo manalangin o tanggapin si Jesus, dahil naisagawa na ni Jesus yung paggawa ng kaligtasan, wala na tayong ano pang dapat gawin, kundi manampalataya. And the last word is Luke chapter 23, At yung isa pang huling salita ni Jesus ay sa Lucas, Kapitulo 23, Luke chapter 23, verse 46. sa talatang 46, 46. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. He prayed, Father, into your hands I commit my spirit. Nanalangin si Jesus na, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Even though Jesus is God, He always rely on God the Father. Kaya kahit si Jesus yung Diyos, palagi pa rin po siyang nagtitiwala sa Diyos Ama. It shows us that the great example Kaya how to live for God. Kaya nagpapakita po ito ng napakadakilang halimbawa kung paano po mamumuhay para sa Diyos. We in our Christian life, we have to rely on God. Sa ating buhay Kristiyano, dapat po tayong magtiwala sa Diyos. Without God, we cannot get salvation. Kung wala po yung Diyos, hindi tayo maliligtas. Even after we get salvation, without God, we cannot live for God. At maging pagkatapos ng kaligtasan, kung wala po yung Diyos, hindi tayo makakapamuhay para sa Diyos. After Exodus, Israel people went to the wilderness Kaya pagkatapos ng Exodus, yung mga Israelita ay dumako sa ilang and they reached Mara. at kanila pong at sila ay nakarating sa Mara. There is no water. At walang anumang tubig doon. It's bitter. Yun The po bitter ay water mapait na tubig. only. So they start to complain. Kaya nagsimula sila magreklamo. Why did God save us? Kaya bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? We have no water, no food. Ni wala man lang pagkain o tubig. So, to kill us in the wilderness, God saved us from Egypt. Para ba patayin kami dito sa ilang, inilabas kami ng Diyos mula sa Ehipto. But actually, God already prepared the Elim. Pero sa katunayan, inihanda na ng Diyos yung lupain ng Eli. In the Elim, there are a lot of the wells and the trees and the fruits. Doon po sa lupain ng Elim, napakarami pong kayamanan. Nandun po yung maraming tubig at yung mga bunga at mga punong kahoy. When I check, from Mara to Elim is only 10 kilometers. Nung suriin ko po, mula po sa lupain ng Mara hanggang sa Elim, halos 10 kilometro lang. But sometimes people, when they stayed in the Mara, they don't have a face to be able to see the Elim. Pero minsan, yung mga tao, dahil habang nanatili sila sa lupain ng Mara, wala silang pananampalataya para makita yung Elim. We should have the faith. Dapat tayo magkaroon ng pananampalataya. Even though we stayed in Mara, we should have the faith which we can see the Elim and expect the Elim one day. Kaya kahit na nasa lupain pa rin tayo ng Mara, dapat tayo magkaroon ng pananampalataya na makita yung Elim at ninanais na makita yung Elim. Even though the situation is difficult, we have to trust. God will already prepare the Elim for us. Kaya kahit na yung kalagayan natin ay napakahirap, dapat tayo magtiwala sa Diyos na inihanda niya sa atin yung Elim. Let's look at the last verse, the Psalm number 27. Tingnan po natin sa huling talata, Awit, chapter 27. Psalm number 27. Verse 5. Sa verse 5 po, For in the time of trouble, so the writer of this psalm has a very difficult time. kaya sa panahon ng kahirapan, kaya yung gumawa ng awit po na ito ay meron pong kahirapan. But verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi mo, hanapin ninyo ang aking muka, sabi ng aking puso sa iyo. Ang iyong muka, Panginoon, ay aking hinahanap. Yes. This is the prayer like Jesus did. The Father, into your hands I commit my spirit. Kaya yung panalangin po na ito ay gaya po ng panalangin ni Jesus na kanyang sabihin na, Ama,
yung aking espiritu ay pinagkakatiwala ko na sa iyo. So whenever we have a difficulties, God wants us to seek the Lord and rely on God. Kaya sa tuwing meron po tayong kahirapan, gusto po ng Diyos na atin pong hanapin yung Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya. So today we learn the 7 last words of Jesus. Kaya ngayon po atin pong napag-aralan yung huling salita ni Jesus. These all 7 words actually the summary of Bible. At yung lahat po ng 7 salita po na ito ay yung buod ng Biblia. Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. People don't know the truth. Yung mga tao, hindi nila alam yung katotohanan. But Jesus forgave their all sins. Pero pinatawad ni Jesus yung lahat ng kanilang kasalanan. And Jesus said, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. At sabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay ikaw ay makakasama ko sa paraiso. So when we believe that Jesus redeemed all our sins, we get salvation. Kaya kung tayo po'y mananampalataya na tinubos ni Jesus yung lahat nating kasalanan, tayo ay naligtas. Then when we get salvation, we have a new family. At pagkatapos ng kaligtasan, meron na po tayong bagong pamilya. So Jesus said, woman, behold your son, behold your mother. Kaya sabi ni Jesus, babae, narito ang iyong anak, at ikaw, narito ang iyong ina. In order to give us the new family and salvation, Jesus was forsaken by God. At para magkaroon po tayo ng bagong pamilya at tayo ay maligtas, si Jesus po yung lubos na itinakil ng Diyos. In order to make us not thirsty anymore, Jesus was thirsty. At para sa hindi na po tayo mauhaw, si Jesus po yung nauhaw. But he finished every work, paying the penalty of our sins. Pero isinagawa niya po yung lahat ng gawain para mapatawad yung lahat nating kasalanan. Now we have to rely on God like Jesus prayed, Father, into your hands I commit my spirit. Kaya ngayon, dapat na po tayong magtiwala sa Diyos gaya ng pinanalangin ni Jesus na Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo yung aking espiritu. Tama po ba? So I hope before we stand before God, we are more united and sacrifice more. Kaya tumaasa po ako na bago po tayo tumayo sa harapan ng Diyos, labis pa po tayong magkaisa at higit na magsakripisyo. And we need to rely on God more. At higit pa po tayong magtiwala sa Diyos. I heard one testimony of about pledge. Kaya narinig ko po yung isang patotoo tungkol po sa pagbibigay ng pledge. Even though one sister is really tired, she prepared the food to sell. Kahit na yung isang sister natin ay labis ng pagod, siya po'y naghahanda pa rin ng pagkain para ibenta. And during the lunchtime in the work, she sell the food to prepare the flesh. At sa tuwing tanghalian sa kanyang trabaho, siya ay nagbebenta ng pagkain na yon para maganda ng pledge. I believe not only this sister, but also many brothers and sisters sacrifice like this to prepare the pledge for the church. Kaya naniniwala ako na hindi lang po yung sister na yun yung nagsasakripisyo, kundi yung marami pa sa mga kapatid yung nagsasakripisyo para makapagbigay ng pledge. God will remember our prayer and sacrifice. Aalalahanin po ng Diyos yung ating panalangin, pati na rin po yung ating sakripisyo. So until we stand before God, not like the criminal who died on the cross, we still have a chance to sacrifice for the Lord. Kaya bago po tayo tumarap sa harapan ng Diyos, hindi gaya ng kriminal na namatay agad, meron pa tayong pagkakataon na makapagsakripisyo para sa Diyos. Tama po ba? Let's pray together. Manalangin na po tayo.